Sa loob ng 2 taon, umabot ng 4 na milyon yung utang sa OLA dahil sa tapal system. At anong dahilan? Bakit nagkaganon sa tapal system at umabot ng ganun kalaki yung ibinayad nung isang nag-complain kahapon doon sa PAOK na mismong nakausap ko siya, katabi ko siya mismo, yung mismo na interview doon sa balita kahapon, no? So bago natin talakayin at i-share natin sa inyo, no, yung kanyang experience dito sa traumatizing experience na nangyari sa kanya sa abusive OLAs, paki-follow po ang aking mga social media accounts ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Paki-like na rin po kung nakatulong sa inyo ang video ito, tapos paki-share na rin po para sa ibang mga OLA victim para mas maintindihan ninyo kung paano nyo haharapin at lalabanan itong mga abusadong OLA, at yung hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin sa bastos na langaw. Okay. So yun, kausap ko siya kahapon din. Katabi ko siya as in. After nung interview nung sa balita, nakita niya. Dumating ako, andun siya, kaharap ko si Kikay, kinakausap din namin. No? Sinishare niya yung experience niya talaga as in traumatizing. Yung for 2 years, di ba? Sa loob ng 2 taon, tanging kahihiyan, tanging pamamahiya, tanging paniningil ng hindi maganda dahil nangyari sa isang OLA lang. Hindi ko muna i-expose, no? Hindi ko i-expose yung mga OLA na involved siya, na nireklamo niya, kinumplain niya. Kasi yung prosesong ito is under investigation. Hindi ako pwede mag-expose o maglabas ng mga OLA na nandyan na sa PAOK. Kasi pag-aaralan na yan. Pero I will clear this statement na kung ano man yung mga OLAng inutangan ninyo, 90% nandun sa mga complaint at doon sa mga sworn affidavit sa nakita ko rin, doon sa mga nakausap ko about this matter dito sa mga abusadong OLA, na lahat halos bilang lang sa daliri yung hindi ko nakita, as in talagang almost 90% ng mga abusive OLAs nando doon. Kaya kung may mga reklamo kayo, kung may mga kinukomplain kayo dyan, kung may OLA kayo na nautangan na alam nyo hinaras kayo, maaaring kasama doon sa 90% na yan. Kaya huwag na kayo magtanong sa comment section, no? Kasi hindi ko pwedeng i-expose, okay? Yung siyam na OLA na yon na nautangan nung binibini na yon, nakausap namin kahapon doon sa PAOK ni Kikay Bautista, okay? Do, ang nangyari sa kanya, isa-isang OLA ay humiram nga raw siya ng 50K. Sa hindi niya naintindihan na dahilan, ang pagkakaalam niya at pagkakaunawa niya doon sa loan app na inutangan niya is 50K ang matatanggap niya in 120 days daw. Then nagulat nga siya after that, nakatanggap na lamang siya ng 32 or 31,000 pesos lamang sa kanyang e-wallet o sa kung ano man yung kanyang pinrovide na disbursement method. Okay? Then after that, nagulat siya after 7 days, sinisingil siya ng buo na 50K. Yung babae is talagang masasabi kong may kaya sa buhay. Ito yung mga target talaga ng mga OLA. Yung mga may kayang magbayad ng ganito. Na worst scenario is yung mga mas gusto nila, yung mga takot, yung kaya na lang madala using their method of harassing, debt shaming, kontakin lahat ng kanyang mga mahal sa buhay doon sa kanyang phone, at yung posting on social media na sasabihin na pag hindi ka nagbayad, ipopost kita na scammer ka. That's the reason why etong mga OLA na ito, yung dahilan kung bakit natatanggap ninyo at kung bakit natatakot kayo, because of the responsibilities o yung responsibilities ninyo na may utang kayo na kailangan nyong bayaran. Yun yung dahilan dun eh. Natatakot kayo na pag hindi nyo nabayaran, papahiyain kayo. Tatawagin, guguluhin lahat, papadalahan kayo ng kung ano-ano, di ba? Kaya ang nangyari, nung kinakausap daw niya yung mga agent collector na naniningil sa kanya, mismong yung collector ang nagsasabi na meron kaming kapatid o sister company o something na ibang lending o loan up company, may record daw siya ron na pwede niyang utangan para ipantapal doon. No, which is, sinunod niya. Kahit hindi pa sakto yung pera ang hawak niya, ginamit niya yun para ipantapal doon sa una. At nangyari, ayun na nga, the tapal system connection.
na kung saan alam mo na imbis na makatulay sa'yo, makapagpatulay ka ng iyong pantawid sa utang para maitawid mo yung iyong negosyo, yung kabuhayan mo, ang nangyari, imbis na makatawid siya doon sa tulay na yon, nagamit yung mga OLA loan apps na yan, na akala niya makakatulong, nahulog siya sa patibong. Doon na nangyari is stress, anxiety, and depression. The worst case is yung tinatawagan yung kanyang father, no? Na hindi rin matanggal yung SIM card dahil yung kanyang number is very important about the work or the job ng kanyang father na kailangan. At na dahil sa nangyaring yon naapektuhan, hindi lang mismong yung biktima, kundi yung pamilya na yun mismo yung sa kanyang business purposes lamang at sa mga importanteng tawag ang kailangan doon sa number ng father niya, pati yun ginulo. Nakakala niya customer o kliyente para doon sa kanyang trabaho, ay hindi pala, mga naniningil ng utang dahil pinapahiya nga po yung complainant. And the worst case doon, tinignan ko yung mga comment section, nakita ko yung gaslighting o yung victim blaming doon sa mga media, sa mainstream media, no, sa mga channel na pinalabas yung interview sa kanya, no. Umabot na raw ng siya, ba't di pa raw siya tumigil? Hindi nyo kasi naiintindihan. Ako, I experienced it, yung Tapalis system. Pero, ang ano lang kasi is hindi niya gusto yung gagawin. Kaya napilitan siyang mangutang sa iba. Siyempre, ikaw ba gusto mo ba i-post ka sa social media? Tawagan yung mga mahal mo sa buhay na ipapahiya ka. Sabihin, may utang itong kamag-anak mo, hindi nagbabayad, scammer to. Mga scammer ba kayo lahat dyan na pamilya kayo? Ganun mga ginagawa ng mga yan eh. Kaya yung tao, nadi-depress, nagkakaroon ng anxiety, stress, gagawa na lang ng paraan para bayaran na halos naubos nga raw yung savings niya sa bangko, alahas, mga gamit na hanggat kaya niyang ibayad. For 2 years yun. Naging ganun yung proseso niya. 2 years na depression, anxieties, and stress. Na hindi niya alam na pwede na pala niyang hindi bayaran dahil sa laki na naibayad niya. Pero yung nagsimula ka sa 50K, for 2 years na bayaran mo na 4 million, di ba umabot ng ganun sa transaction niya? Ganun katindi. Kaya yung mga medyo mahina ang loob, ito yung target ng mga abusadong OLA. At yung mga may kakayahan na gumawa ng paraan para lang wag mapahiya, uutang sa ibang OLA, na cycle nila, ang nangyayari is nagkakausap-usap yung mga OLA na yan, sasabihin may pambayad to, targetin nyo yan. Natatakot to, targetin nyo yan. Madaling takutin ito, targetin nyo yan. Ganon. Tapos syempre dahil nakita siguro yung kanyang information na meron siguro siyang business na dinidetail natin dyan, di ba? Inaalam nga nila kung magkano sinasahod natin sa isang buwan eh. Yun ang ginagawa nilang basihan, no, yung kanilang information na kukunin sa atin na ibibigay sa kanila para bigyan ka ng malaking halaga o kung ano man yung halaga na kailangan mo. At yung halaga na yon ang sisira sa buhay mo. Yung maliit na halaga na galing doon sa OLA, yung sumira sa buhay niya. Talagang stress, depression. Nakita ko halos talagang kada interview sa kanya naluluha siya dahil sa 2 taon na paghihirap, pagdurusa dahil sa mga ginagawang pang-aabuso nito mga online loan app. So yun sana nakatulong sa inyo, senior ko lang, no, para maintindihan nyo na huwag kayo magpaka uto-uto, yung huwag kayo magpakatakot diyan. Lakasan nyo yung loob nyo, harapin nyo. Kung may pagkakamali ka, tandaan nyo, ang pagkakamali nyo, inuutangan nyo itong klase ng mga online loan apps. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat.